Handa po ang COMELEC. Siyempre, lagi sa isang operation, sa isang ganito, meron biglang pumapasok na problema, issue. Ang importante, intact yung aming contingency measures, intact yung aming operation plan sa kung ano ang gagawin ng komisyon pagka mga ganito. All systems go. Ito ang tiniyak ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia hinggil sa gaganaping botohan para sa midterm elections sa Lunes, May 12. Ayon kay Chairman Garcia, tapos nang suriin ang lahat ng mga makinang gagamitin sa eleksyon. Gayon din na kumpleto na ang deployment ng mga balota at iba pa ang election paraphernalia na gagamitin sa Lunes. Sa isang hiwalay na panayam kanina kay COMELEC Director John Rex Laudianco, sinabi nitong lahat ng kailangang voting machine sa mga presinto ay na-deliver na at nakapagsagawa na rin ng final testing and sealing. Kung sakali ring magkaaberya ang mga voting machine, mayroon aniyang mga technician ang nakadeploy sa mga eskwelahan. Kung tatagal ng 1 oras ang repair, may mga nakahandang pamalit na voting machine ang COMELEC at nasa 110 naman aniya ngayon ang mga repair hub kumpara dati na nasa Laguna lamang. Tiniyak din ng COMELEC na may nakahanda silang contingency measure sa gagawing botohan sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Occidental at Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Sa ngayon, wala pa namang dahilan para pansamantalang itigil ang halalan sa mga apektadong lugar doon. Nagtayo na po kami ng mga special polling place o yung tinatawag nating alternative polling place sa evacuation center. Wag naman po, pero kung sakasakaling mangyayari po yan, handa po ang inyong COMELEC katulong po ng Office of the Civil Defense na ituloy ang halalan sa lugar nyo po dyan, dun sa lugar na ligtas po tayong lahat. Isa sa mga payo ng COMELEC sa mga boboto sa Lunes, mas mainam kung mayroong dalang listahan ang mga botante upang mas mabilis na matapos ang kanilang pagboto. Pagdating ninyo sa paaralan, may listahan na po kayo. Based on our time and motion studies, yung may listahan na. Napakabilis mo matapos, 5 minuto, tapos na at ito po pinakamaganda, responsableng pagboto dahil hindi po nanguhula kung sino na lang iboboto. Binigyang diin naman ng COMELEC na bawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng mga polling precinct, lalo na kung gagamitin ito para kuhanan ng picture o video ang proseso ng pagboto, ang balota at ang screen ng machine dahil isa itong criminal offense. Nilinaw ng COMELEC na pwede ang undervote at absentation o hindi pag-shade sa bahagi ng balota na ayaw punan ng botante. Ang hindi lamang pwede ay ang overvote o sobra na sa bilang na pwedeng iboto sa isang posisyon. Pinawi naman ng COMELEC ang duda ng mga botante na mayroon umanong pwedeng mag-shade ng kanilang balota na hindi pupunan. Kayo po mismo ang mag-feed ng balota sa makina. At pagka-feed, lalabas ang resibo. Undervote, overvote, makikita nyo sinong binotohan. At makikita nyo pa po sa screen ang balota nyo. Wala pong puwang na meron pang gagalaw ng inyong balota. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga ang early voting hour para sa mga vulnerable o ang mga senior citizens, person with disability at mga buntis. Habang alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi naman ang takdang oras ng botohan sa iba pang mga botante. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.